Agad na bumalik si Thin Eye at mabilis na pumasok sa butas na ginawa niya noon. Pero kakaiba, pagtalon niya, parang may maraming tubig sa ibaba. Nagtaka ang pangunahing karakter at tumingin. Hindi pala tubig, isang kakaibang likido. Ang amoy ay talagang nagmula rito. Habang nakasimangot, sumugod ang napakalaking bibig ni Long E. Mabilis na umatras si Thien Pham, pero tila hindi maganda ang bilis dahil pinigilan siya ng madulas na likido at hindi makalipad. Wala na akong ibang pagpipilian, gagamitin ko ang panloob kong lakas para atakehin ka para matakot ka at umalis. Pagkatapos ng maraming hirap, tila walang resulta. Wala siyang nagawa at mas nagalit pa ito. Ginamit ko na ang Thin Makim Tian, Thien Makiem Kong, pero hindi pa rin siya nagagasgasan. Matigas ang balat niya na parang bakal. Baka mas matigas pa ang katawan niya kaysa sa Digis Tife, Moth Dutch. Gulo-gulo na ang isip niya dahil hindi siya makahanap ng paraan para pasukuin ang halimaw. Pagkatapos ay napansin niya ang ilang maliliit na detalye. Bakit hindi gumagalaw ang ibabaw ng tubig? Kaya kapag pumasok ito sa tubig, tataas ang tubig kaya hindi nagbabago ang ibabaw nito. Pina-activate ng Nano ang mode na iscan ang buong kapaligiran para sa kanyang Panginoon at nakumpirma na mayroong abnormal na plasma. Ito ay isang phenomenon na nabuo sa pamamagitan ng pagtitipon ng TE molecule. Isang napakataas na concentration ng mga yon sa atmosphere. Hindi kayang patunayan ng siyensya, kaya pansamantala, tawagin natin itong syunhin, supernatural na phenomenon. Habang naghihintay at hindi maintindihan ang nangyayari, binalaan siya ng sistema na napakabilis ng kidlat sa hangin. Sumugod at nagbukas ng bibig si Long E para lamunin ang pangunahing karakter. Kahit tumama ako sa ulo niya, hindi pa rin gumagalaw ang ibabaw ng tubig, may mga bitak lang. Natapos na ng Nano ang pagsusuri sa sitwasyon. Ang 24 na piraso ng bakal na nakalutang sa hangin ay ang pinagmulan ng enerhiya ng plasma. Mabilis niyang hiniling na i-project ang pulang sinag sa mga piraso ng bakal sa katawan ng halimaw. Mabilis na nasa ulo ni Long Divi ang lahat. Nagulat si Thien Pham at hindi makapaniwala. Ang mga piraso ng bakal ay kamukha ng direksyon ng paglipat ng bawat batayang tinika sa Thien Makiem. Ilalabas ko ang tisnika at inilipat ang walang katapusang batayang teknika ng Thien Makiem, sa loob ng 3 taon, at ngayon, kaya kong ilipat ang mga ito ng halos sabay-sabay. Totoo nga, balak agad subukan ng pangunahing karakter kung alin ang mas malakas dahil matagal na niyang pinangarap ito habang nakakulong. Madalas niyang panoorin ang mga ilusyon na nakikipaglaban sa isa't isa. Ang espada ng Ki ay nagtipon ng maraming panloob na lakas sa kanyang kamay. Isang napakalakas na shockwave ang nilikha matapos ang collision kay Long E. Para mas maging maingat, patuloy niyang idiniin upang pigilan ang halimaw. Sa wakas ay nagtagumpay siya. Habang naglalakad para sukatin kung gaano kahaba, tumunog ang ibang tunog. Muling tumingin ang kanyang mga mata para tingnan kung ano ang nangyayari. Kusa nang humiwalay ang mga piraso ng bakal sa ulo ni Long De. At tulad ng mayroong malakas na lakas ng paghila, nagdikit-dikit ang mga ito. Ang mga pangunahing animation ng isang EEV, sandata, na ang Situra, nililikha. Ito siguro ang lihim na sinadyang ibaon ni Thien Masuto. Isang espada na nilikha ng maraming maili, Mackay. Kinilabutan si Thien Pham at pinagmasdan ng maigi ang lahat. Sa ibabang bahagi ng espada, may nakasulat na 3 karakter na, Thien Makiem. Naiintindihan niya na sumisimbolo ito sa pinuno ng Thien Ma, na sekta. Pero bakit narito? Hindi malinaw kung mayroong lakas na Danlok, na kusa ng nahiga ang espada sa kanyang kamay. Nagsimulang lumabas at kumapit ang maili, Mackay, sa kanyang buong katawan. Nagbago ang espasyo. Madilim at walang naririnig o nagsasalita. Para bang nawala ang lahat ng sense ng kanyang katawan. Wala siyang pakiramdam ng pag-aalala o takot. Sa kabaligtaran, naramdaman ng pangunahing karakter na napakatahimik niya. Agad siyang nagmulat para suriin. Hindi malinaw kung paano siya napunta sa isang walang katiyakang lugar. Halos mawalan siya ng malay nang kontrolin siya ng kadiliman. Tinawag niya ang Nano, pero hindi siya sumasagot. Pagkatapos, tumaas ang isang alon sa harapan ng daloy ng tubig. Ito talaga ang alamat na Long Divi noong nakaraan.
Hindi malinaw sa kanya kung paano, pero naisip lang niya na kailangan niyang magluto ng isa pa. Iyon pa rin ang parehong eksena. Sumigaw ito ng galit na para bang gusto nitong kainin ang kanyang biktima. Nagsimulang magbago ang katawan ni Long Ehi. Humahaba ng humahaba ang mga sungay nito at lumalaki rin ang katawan. Hindi kaya magiging dragon na siya? Mayroong maraming enerhiya na lumalabas at may isang dumarating na Ikiday, persona, na may mabilis na galaw. Nalampasan na ako kaya kaya kong maramdaman iyon. Pero napakabilis na naputol ang sungay ni Long Ehi. Lumabas na ang taong iyon. Ginamit niya ang isang espada para putulin. Tahimik na nagmasid ang pangunahing karakter sa kanyang harapan dahil wala siyang magawa. Parang nanonood siya ng lumang footage ng film. Bumagsak ang sungay at sumigaw sa sakit ang halimaw. Ang kanyang balat na kulay puti ay unti-unting naging kulay itim. Hindi pa niya maintindihan kung sino ang taong Hakisei na iyon na nakaputol sa sungay nito. Ipinakita ulit ng animation ang taong iyon na tinuturo ang espada. Ang Makhi ay nagmula sa espada na iyon. Naintindihan ni Thian Pham na iyon ang espada ng Tien Kuong, pero bakit napakakaiba nito? Nagbabago si Long Ehi at nagalit dahil nawala ang sungay nito. Ang buong tao at mahiwagang hayop ay patuloy na lumundag at nag-atake sa bawat isa. Ang taong iyon ay napakalakas at madaling patayin ito. 10 mga hiwa ang nakaukit sa katawan ng halimaw. Napansin na pangunahing karakter na ang ilang teknika ay ang Thian Makiem Kong sa ikatlong form. Kahit na, ang gala ng taong iyon ay mas malakas pa. Tiningnan niya ulit ang eksena na putol na ang ulo ni Long Ehi. Isinaksak ng taong Hakisei ang espada sa kanyang kamay sa kanyang katawan. Binalot ng buong Makhi ang espada ng Thian matapos tumunog ang boses ng taong iyon. Kung gusto mong makuha ang lahat ng enerhiya, tatagal iyan. Mukhang hindi ito para sa akin. Pagkasabi niyon, tumingin ang mga mata niya diretso kay Thian Pham. Natakot ang pangunahing karakter at hindi malinaw sa kanya kung ano ang gagawin. Tumingin sa mukhang ito, makikilala ko lang na ito si Thin Maefi, Thian Masuto. Ang imaheng iyon ay nakakapit ng mahigpit sa kanyang isip. Tapos nawala ang lahat at bumalik sa katotohanan. Kamakailan lang nagtanong si Nano tungkol sa kalusugan ng kanyang Panginoon. Parang walang malay na nakainom ako ng ilang bagay na kasuklam-suklam. Tulad ng inanunsyo ni Nano, hindi ka nawalan ng malay. Hawak mo lang ang espada na iyon at bumagsak sa lupa. Tila matagal na akong nawalan ng malay. Kaya matagal na ako rito sa kuweba. Sinuri ng sistema at mayroon pang natitirang 15 minuto, kaya mayroon pa ring oras para tapusin ang pagsusulit. Sinabi pa nito na kapag hawak ang espada, ang enerhiya ng kulay itim na plasma ay pumasok sa katawan ng kanyang Panginoon. Sa sandaling iyon, ang mga sel ng nerve sa utak ay gumana sa 100%. Ang natitira sa enerhiya ay naging isa sa panloob na lakas. Totoo nga, naramdaman niya na may Makhi sa kanyang katawan at tumaas ng husto ang panloob na lakas. Sigurado akong epekto iyon ng kulay itim na espada. Pero hindi malinaw kung nasaan na ang espada. Pagkatapos magsuri-suri, hindi pa rin niya ito nakita. Natakot si Thian Pham dahil mukha siyang nalunod. Sa ngayon, sa labas, nag-aalala si Tien Evi, punong tagapagsanay, at ang iba pa at naghihintay. Hindi pa rin maintindihan ng dalawa guro, na iyon kung bakit tumagal ang paglabas ng taong nakaabot ng antas na tulad ni Thian Pham. Naiintindihan ni Tien Evi, punong tagapagsanay, na tanging taong pumasa sa pagsusulit sa ikalimang antas ang papayagang pumasok. Noong araw, tanging taong karapat-dapat lang ang papayagang pumasok sa kuwebang ito. Hindi kaya ang taong iyon ay si Pito Diviang Master. Sa pag-iisip niyon, dahan-dahang binuksan ng pangunahing karakter ang pinto at lumabas. Ngayon ay matagumpay siyang umakyat mula Group CA Leader hanggang Grand CE Leader. Balak sana silang tumakbo para batiin, pero medyo nag-aalinlangan sila dahil masyadong mabaho. CS Dvance, congratulations, Thian at CA, Grand Leader, sa paglampas mo sa pagsusulit sa ikalimang antas. Balak sanang magtanong ni Tien Evi, punong tagapagsanay, ng ilang bagay pero napansin din. Isang mahalagang detalye ang napansin.
Tumingin siya diretso sa braso ni Fin-i, Thian Pham, na maihawak na sungay ni Long Di. Pagkatapos, bumalik ang pangunahing karakter sa silid at naligo para maging mabango. Sa wakas ay nawala na ang amoy. Kinailangan ko rin ng kalahating oras para magbabad sa bathtub. Habang iniisip iyon, napansin niya ang gamit na ninakaw niya sa Phong Madong. Hindi malinaw kung ano ang balak niyang gawin dito. Napakaraming iniisip si Fin-i, Thian Pham, sa pagkakataong ito. Bago umalis sa kuweba, nagsanay siya ng ilang galaw ng Fin Makim Tien, Thian Makiem Kong. Siyempre, ginamit niya ang espada ni Fin Ma, Thian Ma. Totoo nga, perpekto ang teknik at ang kapangyarihan ng armas. Ang matitigas na piraso ng Aegis Tithi, North Dutch, ay winasak niya na parang putik. Kinaya ng espada ni Fin Ma, Thian Ma, ang lahat dahil mayroon itong napakalaking lakas. Tapos bumalik ang espada sa anyo ng K. Pinalibutan ng maili, makhi, ang buong katawan ng pangunahing karakter. Kaya ito ang estilo ng pagsasanib ng tao at espada nang hindi kinakailangang magdala nito. Pagkatapos, unti-unti ring nag-init ang kanyang katawan. Ipinahayag ng nano na ang likido ay nakalusot na sa katawan kaya dumaloy ito sa buong meridian. Ang natitirang maliit na halaga ay ilalabas bilang waste. Kapag naabot ko na ang mundo ng Hasie, Hokan, nabuksan na ang Niem, si Dosi, Denfi, luong match sa katawan ko at halos na ilabas na ang waste sa buong katawan. Kaya rin itong ilabas ang natitirang waste sa likido na ito mula sa kanyang katawan? At ang itim na likido na ito ang dugo ni Long Di. Paano kung ibigay ko sa mga tauhan ko? Baka makatulong ito sa kanila. Muling yanig ng isang lindol. Tila malapit nang mabasag ang lupa sa paligid. Baka malapit nang masira ang kuwebang ito. Dumadaloy rin doon ang dugo. Naghinayang si Fin-i, Thian Pham, dahil masyado lang siyang nakakuha ng kaunti. Siguro sapat lang iyon para sa 6 na espada. Sa kabutihang palad, nasa harapan niya ang sungay ni Long Di. Kumbinsido siya na iniwan iyon para sa kanya ng lalaki sa ilusyon. Habang iniisip kung paano, nakatulong ang pagsusuri ng nano. Ayon sa resulta ng pagsusuri, mayroong mga sangkap ang komposisyon na wala sa datos ng programa, kaya hindi ko alam ng malinaw. Pero ang tigas nito ay hindi gaanong mababa kaysa sa diamante. Nag-iisip si Fin-i, Thian Pham, na gagamitin niya ang espada ng Tien, Kuong, para subukan ulit ang tigas. Mabilis na dumaloy ang kanyang panloob na lakas sa sungay. Pero tila wala lang. Hindi lang walang nangyari, mayroon din itong kakaibang lakas na lumaban sa espadang K. Dahil ba sa sungay ito ng espiritong hayop kaya ganito? Sapat na itong malakas para tiisin ang tip ay tip Wudao Fap, o Kim Teng, Thian Makiem Kong. Maaari ko itong gamitin para gumawa ng espada o tabak. Sigurado akong magiging matibay ito. Pero kaya itong pandayin ni Jihi Sufu. Pagkatapos maligo, nagtungo siya sa silid-aralan ng kunye, pinuno ng Makun Madaokuan. Hindi pa umabot ng 2 oras, nalampasan na niya ang pagsusulit. Kaya naging mas malakas ang kanyang Van K. Tunay na nakakatuwa. Kahit natapos na ang pagsusulit, nararamdaman ko pa rin na masyadong marami akong inilalabas na makhi. Hindi kaya totoo ang sinabi ni Tien Juhi, punong tagapagsanay? Totoo nga na ang taong karapat dapat lang ang makatatagpo ng nakatagong makhi, sa Phong Madong. Simula nang simulan niya ang espada, ang makhi, ay kumalat sa kanyang katawan. At payapa pa rin ang Makun Madaokuan. Marahang pinaalalahanan ni Tiren, Ho Chain Truong, ang kunye, pinuno, tungkol sa gawin nito na nakakabobo. Naintindihan ni Homin, Desai Homin, ang ibig sabihin at nagsalita. Sis Duans, congratulations, Thian Onye, group leader na nagtagumpay. Sa wakas ay naging isang tunay kang mataas na antas. Kunin mo kaagad ang kayamanan. Ito ang singsing nayari sa purong bakal na ibinibigay ng sekta sa leader. Sa maliit na kutsilyo na ito, nakaukit ang 4 na karakter na, Thian Matandiao. Nang makita ng Gisens Juhi, punong tagapagsanay, na ipinapaliwanag na ito ay personal na ginawa ng Juhi, pinuno, pansamantala ay gusto ko na lang itong itapon. Itinabi ang mga isiping iyon, nagtanong rin siya sa kunye, pinuno.
Pwede ko bang malaman ang impormasyon tungkol sa pagsusulit sa ika-negatibo-6 na antas? Tila napakabihira nito sa Makun, Madaokuan, kaya nagulat ang lahat nang marinig ang tanong ni Thian Pham. Pero nanahimik ang kundi pinuno at tiningnan siya gamit ang isang nakatagong tingin. Pero marahil sa ngayon, hindi lang ito nagtatanong, ang intensyon rin ng pangunahing karakter ay gusto rin agad sumali sa pagsusulit. Thian Onjise, group leader, sapat na ang kanyang katayuan para sumali sa pagsusulit. Kaya naintindihan ng lahat na naabot na niya ang mundo ng Hati, Hokan. Kailangan ng mga martial arts student na nasa mundong ito para makasali sa kompetisyon. May mga taong umabot ng 75 na taon bago naging kwalipikado para gawin iyon. Ang pagsusulit sa ika-negatibo-6 na antas ay para lamang sa mataas na antas sa ating sekta at kailangan nilang hamunin ang isa sa 12 elder. Sinong elder ang gusto mong hamunin? 7 kong bihi, 7 di young master. Hindi kaya sa pagsusulit na ito may karapatan akong hamunin sila? Gayunpaman, nang matapos ang Makun, Madaokuan, nag-aaway na ang 6 na malalaking Pien-Phi sekta. Kaya nagpaalam si Thian Pham na uwi siya para mag-isip tapos sasagot siya, at kailangan niyang pag-aralan ang panghuling teknik ng Fin Makim Tian, Thian Makiem Kong. Pagkatapos ay nagtungo siya sa aklatan para tingnan ulit ang kaalaman. Nakaupo pa rin ang Kundife, pinuno, sa isang tabi na may maraming iniisip. Mukha rin siyang medyo mature. Akala ko pipiliin niya ang Poison Matong Chu para maging kanyang kalaban. Siguro hindi na bata ang pangunahing karakter tulad noong winasak niya ang Dandayan ni Fin Piren Fin, Thian Truong Thian. Siguradong binago ng mga salita na sinabi ni Dai Ho Min, Jesai Ho Min, noong nakaraan ang kanyang pagkatao. Sa totoo lang, ang hamunin si Batch Ngo ngayon ay hindi isang matalinong pagpipilian. Ang 4 na taon na nanirahan ka sa ilalim ng garantiya ng Makun, Madaokuan ay malapit na ring matapos. Baka sakaling tumubo ang kuko na pinutol ng 6 na malalaking Pien-Phi sekta. Sa oras na iyon, magugulo ang sect. Paano mo haharapin sila? Umakyat si Thian Pham sa ika-5 palapag ng aklatan at dito ay may 20 libro lamang. Sa pag-alala noong nakaraan, ginabayan din siya ng guro na ang Fin Vo Thian Tam Phap ay nakatago sa ika-5 at ika-4 na palapag, pero sa ngayon, baka hindi na niya kailangan iyon. Ang nag-iisang mahalaga sa kanya ay ang panghuling tinika ng Kim, Thian Makiem Gong. Nano, iskan mo ang tulang ito tapos suriin mo ang mahalagang punto. Tulungan mo ako. Habang naghihintay, tumakbo rin siya sa likod para tingnan ang mga hiwa, tulad ng sa mga palapag sa ibaba. Tapos natigilan ang kanyang mga mata dahil walang kahit isang hiwa ng espada sa TSTA, North Dutch, sa ika-5 palapag. Hindi iniwan ni Thian Masuto dahil wala siyang pagwasak. Pero nakita ng Nano sa bato na may hiwa na naiwan ng isang tao. Pinalaki nito ang mode ng pag-scan para makita ng mas malinaw ang kanyang Panginoon. Tila napakaliit ng hiwa, kaya kinailangan itong i-zoom ng sistema ng maigi. Hindi kaya ito ang hiwa na iniwan ni Thian Masuto? Kaya ba ay kakaunting kaalaman lang? Kung gayon, ano ang kabilang panig? Dahil natatakpan ito, hindi ko makita. Pero ang kabilang panig ay talagang may mga bakas na tumagos. Ang katotohanan ito ay para bang hindi niya ginamit ang lakas. Tumutok lang si Thian Masuto sa dalisay na lakas ng espada na nagmula sa galaw ng espada tapos pinasabog ito. Kung mayroong higit sa isang uri ng lakas o gumamit ng tigas na gili, ang batong ito ay magiging alabo. Ang pinakasimpleng dahilan ay hindi niya nakita ang paraan para wasakin ito gamit ang ordinaryong kaalaman ng espada. Ang misteryo tungkol sa espadang natanto ni Thian Masuto sa mga huling taon ng kanyang buhay ay hindi tungkol sa paglabas ng galaw ng espada kundi pagkadikit nito sa isa't isa. Kabilang dyan ang kalooban ng espada, ang kalooban na nakapaloob sa espada, ang kalooban ng gumagamit. Sa pag-iisip nito, umupo si Thian Pham para matuto ng tinho. Tila lumitaw ang maraming pagbabago sa paligid. Unti-unting naging mabilis ang paggalaw ng lakas. Ang kanyang buong katawan ay naglabas ng napakaliwanag na aura. Hindi lamang iyon, kundi ang mga tunog ng ilusyon ay umalinggaw sa buong matagal ng aklatan. Maraming lihim na teknika ang nagulong. Kaya nakalikha ito ng napakagandang eksena.
Ikinataranta nito ang Gimkwan, supervisor, sa labas at tumakbo para tingnan. Plano niyang magtanong pero natigilan ang kanyang mga mata. Dahil sa pag-usisa, sumilip din ang ilang tao. Tahimik ang buong grupo ng Gimkwan, supervisor. Pagkatapos, kusang loob silang lumapit kay Thian Onjehe, group leader. Napagtanto ng isang tao na mayroong 5 K ng pinagmulan. Hindi ko kayang paniwalaan na nakikita ko mismo ang eksenang ito. Kung maabot ko ang mundo ng Hasie, Hokan, mapapaligiran ako ng SAE, Van K, ng langit at lupa. Pero ito ay matatawag lang na kalahati ng mundong iyon sa pamamagitan ng 5K ng pansamantalang pinagmulan. Sa sandaling maging isang kaayusan na ang 5K sa katawan, tatawagin iyon na ganap na mundo ng Hasie, Hokan. Siyempre, hindi maaaring nasa threshold ng 55 paghahati 1-0 ang paglilinang na ito. Unti-unti itong tumaas. Nagbago rin ang kanyang katawan. Unti-unting bumukol ang mga ugat at blood vessel sa kanyang katawan. Kinailangan ding tumingala ng Gimkwan, supervisor, na nagbabantay. Namulat ang kanyang mga mata sa gulat dahil sa napakalaking pagkabigla. Dahan-dahan nang nakalitaw ang blood vessel. Iyon ang Hon Kot Dovay. Hindi ako nagkamali. Tapos may lumabas na lakas na pang-espiritual, kaya hindi nakayanan ng 3 Gimkwan, supervisor. Sa wakas, natapos na ang proseso ng pag-akyat ng pangunahing karakter. Bumalik sa normal ang espasyo. Naintindihan ng Gimkwan, supervisor, na naubos na ang Van Kai ng Onye, pinuno. Ngayon, sigurado akong hindi na nararamdaman ng Kunye, pinuno, ang kahit anong unki. Naramdaman niya na napaka-komportable ng katawan niya, kaya inilabas ng mga mata ni Thian Pham. Agad na nagbigay galang ang mga tao sa paligid at binati siya sa pagtakas sa kataas-taasang katawan. Dahil medyo nagulat, hindi niya maintindihan kung bakit nila ginagawa iyon. Hindi kaya ko talagang naabot ang tuktok ng mundo ng Hasid, Hokan. Ito ang unang pagkakataon na kusang loob kong naunawaan ang teknika nang hindi kinakailangang magpadala ng senyales sa utak. Pagkatapos mag-isip, nagpasalamat din siya sa mga Gimkwan, supervisor, sa pagbabantay sa kanya habang nasa estado ng kawalan. Ngayon, ang lahat ng lihim na teknik sa paligid ng aklatan ay gulong-gulo. Patawad dahil naging magulo ang G-tray dahil sa akin. Naabot mo na ang malaking tagumpay. Hindi bale na maging gulo ng kaunti ang G-tray. Malinaw na magulo ang kasalukuyang kalagayan sa paligid. Busy ang lahat sa pag-aayos at walang nagbigay pansin sa lihim na teknika, kaya kinakailangan na tanggalin ang lahat ng posibilidad na mayroong matututunan ang Thian Makiem Kong. Thian Onjehe, group leader, bumalik na ang mga lihim na teknika sa dating lugar. Maaari mo nang basahin ang mga ito. Ang unang lihim na teknika na iniskan ni Thian Pham ay ang martial arts ng 6 na dakilang Gisenfai, sekta. Kahit hindi naglalaman ang mga ito ng pinakamalakas nilang Kai, sigurado akong iyon ang mga pinakamataas na martial arts ng sekta ng mabukod pa riyan. Mayroon ring martial arts ng Zhu Hufa na si Thich Diem Kim Phap. Pagkatapos tingnan, nausisa rin siya tungkol sa lihim, Fong Dan Yi. Hindi talaga ito martial arts, eksakto itong isang uri ng Kin Kong. Dahil wala pang kahit anong klase ng Kin Kong, sinamantala niya ang pagkakataong aralin na rin ito. Pagkatapos, bumalik ang pangunahing karakter sa kanyang pribadong silid. Naghihintay na rito ang lahat ng kanyang mga tauhan para batiin ang Kunye, pinuno, dahil sa paglampas niya sa pagsusulit sa ika-5 antas. Tila nagtataka ang lahat kung paano nakipagkumpetensya si Thian Pham sa Fong Madong. Naramdaman ni E. Dixandiho, Hoksong Ho, na mas malakas pa ang kanyang lauday kaysa sa halimaw. Sinabi rin ni E. Diede, Vututin, na hindi siya mukhang iba sa isang halimaw. Matagal ng lihim na nagmamahal si Thiden si Kovo Ongkat, kaya palagi niyang nakikita na napakaganda ni E. Dixandiho, Hoksong Ho. Para matigil ang usapan, ipinakita niya ang isang bagay na nagpataka sa lahat. Anong klaseng kalokohan ang may ganitong katinding amoy? Sa wakas, ano iyan, kundi pinuno? Kung sasabihin ko na dugo iyan nilong Evi, mapapagod ako sa pagpapaliwanag. Sa daan pa uwi mula sa Fong Madong, naligaw ako, kaya nakita ko ito. Fong Madong,
Pero para saan ito? Simple lang. Inumin ninyo ito, aking mga mahal na tauhan. Walang makapaniwala sa paglunok ng mabahong bagay na ito. Ipinaliwanag ni Thian Pham na kapag ininom mo ito, detox ang iyong meridian sa buong katawan at marami ang pupunuin ang Van Kai. Kung itatago ko lang sa sarili ko, sayang naman. Kaya inilagay ko sa isang bag at dinala sa labas. Kahit alam nilang maganda, mukhang walang gustong lumunok sa 6 na espada. Si Adrian, hubong, bagamat mahina, palaging ang unang tapat na tauhan. Pinahirapan ka din Gonjo, para dalhin ito sa inyo, tapos nag-aalangan pa kayo. Ako ang unang iinom. Anong masama kung medyo mabaho? Pagkatapos magsalita, itinulak niya ang lahat sa paligid niya at uminom. Para sa credibility, ininom niya ang lahat ng walang natira. Ngumiti siya ng nakakapreskong ekspresyon pagkatapos lunukin ang lahat. Pero pagkaraan ng 5 segundo, baka hindi naman iyon totoo. Ang lasa nito ay napakahirap na walang makatiis. Gusto niyang sumuka, pero hindi siya makasuka, pero hindi niya rin kaya nalunukin. Iniisip ulit ni Van Q na iyon ay isang espiritual na gamot. Pagkaraan ng 1 oras, mabilis na dumating ang pagbabago. Gaya ng sinabi ng kunni, pinuno, mas nakaka-relax ako. Pagkatapos, kinailangan ng lahat na uminom maliban kay Edith Ho, Hoks Ong Ho, at Van Q na nag-aalala na makakaapekto ito sa kanilang mukha. Wala nang ginawa ang pangunahing karakter, kaya agad na siyang umalis. Ang pupuntahan niya ay ang pandayan sa hilaga ng Makun, Madaokuan. Tinanggap na ni Jiffy Sufu ang sungay at sinusubukan ang tigas nito. Pero kahit anong hampas niya, ang martilyo lang ang nasisira. Ay, Thian Onyere, group leader, saan mo nakuha ito? Hindi ko masabi iyon. Sa ganitong kagandang material, sigurado akong makakagawa ako ng pinakamagandang armas para sa iyo. Kung aakyat ka sa group leader, tiyak na makakatanggap ka ng handed. Gagamitin mo ba iyon para gumawa ng espada? Iyon ang dahilan kung bakit kapag nasa group leader, malaya kang mapapanday ang lahat ng uri ng armas ng walang limitasyon maliban na lang kung hindi sapat ang material. Kung gayon, pakipandayin mo ako ng espada, Jiffy Sufu. Mas matagal ang panahon dahil sabay kong gagawin ang 2 bagay, tabak at espada. Pagkatapos ng trabaho rito, naghanap din siya ng pinuno, para ipaalam ang pagpili sa isang elder para gawin ang pagsusulit numero 6. Thian Onyere, group leader, sigurado ka ba rito? Lahat ay umaasa ako sa tulong ni Kunye, pinuno. Ito ay lumampas na sa pamantayan para pag-usapan. Seryoso ba itong batang ito? Kaya humamon si Thian Pham kay Tidis Vin, ang DNC, pinuno ng Huyen Matong. Siya ay isang mahusay na tao at matagal na niyang naabot ang antas ng Hatsid, Hokan. Kahit gusto niya itong tanggalin dahil ang taong ito ang leader ng 6 na dakilang DNFI, sekta, pero paano kaya siya magiging kalaban nito kung kakarating lang niya sa mundong Hatsid, Hokan? Naintindihan ko, ipapadala ko ang opisyal na anunsyo sa Huyen Matong. Kaya tila nagagawa ang lahat ayon sa plano ni Thian Pham. Pero hindi kailanman matutumbasan ng plano ng tao ang plano ng langit. Ngayon ang ika-negatibo 10 araw mula nang imungkahi ng pangunahing karakter ang pagsasagawa ng pagsusulit numero 6. Dumating na ang sugo ng Lianmin Volam, sa Thian Madangyao, sa 10 Jas 10 Van de Ison. Pagkatapos ng 15, ito ang kaganapan na yumayanig sa buong Magyao. Dahil nakahiwalay siya sa Makun, Madaokuan, mula sa labas ng mundo, hindi niya alam iyon. Kinabukasan, tinawag ng pinuno, ang pangunahing karakter para magkita. Narinig ko na kailangan mo akong makita agad. May nangyari ba? Patawad, Thian SCA, Grand Leader, pero baka kailangan mong palitan ang iyong kalaban sa pagsusulit numero 6. Bakit? Nagbago na ba ang isip ng unang elder? Umiling at nagbuntong hininga si A.A. Homin para tanggihan ang dahilan. Lumikha rin siya ng panloob na lakas na lumabas sa buong silid-aralan. Dahil nakahiwalay ang ile, mula sa labas ng mundo, tila gusto niyang magsalita ng lihim. Ito ay mahalagang usapin ng sekta, kaya hindi ko masabi sa iyo ang mga detalye.
Sa ngayon, mayroon lamang 4 na elder, kabilang ang 9 na elder hanggang 12 na elder. Pagkarinig, naintindihan ni Thian Pham na wala ang lahat ng pinakamalalakas. Kaya hindi ako makikipagkumpetensya sa mga GNC, pinuno ng 6 na dakilang Gisenfai, sekta. Nagdagdag din ang Kunnihe, pinuno na kamakailan lang nagbago ang posisyon ng mga elder. Kahit si Batch Tongchu ng Poison Matong ay bumaba sa ika-negatibo 12 posisyon. Ang bagay na ito ay talagang nakakatakot para sa kanya. Sige na nga, kakainin ko na lang ang matandang iyon kung wala na akong ibang pagpipilian. Kinaumagahan, ang sulat ng Madao Kuan ay ipinadala sa Poison Matong. Kinailangan ng Gisens G, pinuno, na tawagan ang lahat sa silid-aralan para pag-usapan. Naramdaman ni Batch Ngo na swerte si Thian Pham na wala ang unang elder. Kung hindi, matatapos na siya. Ngayon, parang laso na alak na siya. Sa halos 3 taon, mas mataas ang katayuan ng Huyen Matong sa lahat ng 6 na dakilang Gienfai, sekta. Kaya, susubukan ng Secmaster ang lahat para bawasan ang kanilang lakas. Pero ang kompetisyon na inaasahan ng lahat ng 6 na dakilang Gienfai, sekta, kabilang na ang Poison Matong ay binago ng pagdating ng Sugo, ng Linmin ed. Lianmin Volam. Pinaalalahanan ni Gise Zayden, Batch Van Hong, ang GNT, pinuno, na dapat nilang tanggihan ang hamon ng Madao Kuan. Sa tingin ko rin, kung kailangan naming tiisin ang higit na presyon mula sa 6 na dakilang Gisenfai, sekta, babagsak kami. Pero sinabi ng iba na kung tatanggihan nila, para na rin nilang inamin na mahina sila. Nakaratay sa kama ang iyong apo dahil sa isang matinding sakit. Naabot na natin ang mundong ito, kaya sino pa ang dapat nating katakutan? Hindi tayo galit sa kanya, kaya kinakailangan na siyang tanggalin sa simula pa lang. Kahit gaano pa siya kalakas, wala siyang susuporta. Paano niya tayo matatakot? Nagsalita ng malakas si Batch Ngo para pigilan ang pagpupulong para maging parang isang palengke. Sa totoo lang, gustong-gusto ko siyang patayin, pero kung gagawin ko iyon ngayon, marami kaming mawawala. Kaya ang desisyon ko ay tanggihan ang kahilingan na ito. Pagkatapos magsalita, pumunta rin si Batch Ngo sa kinaroroonan ni Thian Truong Thian. Lumipas ang ilang taon, nakaratay pa rin siya sa kama. Nang marinig ang mga yapak ni Gisi Batch Ngo, binuksan niya rin ang kanyang mga mata para magbigay galang. Totoong humihingi ako ng tawad, wala akong magawa para sa iyo, mahal kong apo. Mahinang umungol ang batang apo at hindi makapagsalita. Isang Zano, sa labas ang nag-anunsyo na may bumibisita. Ang taong ito ang unang ginang ng Secmaster. Nabibilang siya sa Huyen Matong. Pagkatapos, nagmadali rin ang pinuno para harapin siya. Pagkabukas ng pinto, nakatayo na ang taong iyon sa labas. Nakilala ni Thian Truong Thian ang babae noon. Walang nagbago mula sa hitsura hanggang sa ekspresyon. Naalala niya na tumanggap ng lason ang kanyang mga magulang mula sa kanyang kamay, at pati na rin ang kanyang tawa at ngit-ngit na mga mata. Naintindihan ni Thian Truong Thian na ang babaeng iyon ang gumamit ng may dosi, para patayin ang Ho Funhan. Hindi malinaw kung ano ang nangyari sa pagkikita ng dalawang tao, pero kinaumagahan, natanggap ng Kunyi, pinuno, ang sulat na tumatanggap sa kompetisyon ng pagsusulit numero 6. Lumipas ang panahon hanggang sa araw na hinamon ni Thian Pham ang Poison Matong Chu. Mula sa umaga, nagmadali siya para puntahan si Ji Sufu para kunin ang armas. Gayunpaman, tila hindi pa niya tapos ang gamit. Pagkatapos ng kalahating oras ng trabaho, natapos rin. Lumingon, hindi maintindihan ng sastre kung gaano katagal nang narito ang lider ng angkan. Hawak ang tabak sa kanyang kamay, nasiyahan siya at nag-ukit pa ng mga letra tulad ng hiniling. Ang pangalang Bithilong Batch Long Dao, na ito ay napakagandang bagay. Pakitutok ang talim ng tabak. Ito ay pagsubok para makita kung gaano katalim ang armas na kigyoy. Totoo nga, napunit sa dalawa ang papel pagkatapos humipo. Napakasaya si Thian Pham dahil napakanipis nito at magaan at matalim pa. Hindi ko akalain na makakagawa si Thok ng ganito kahusay na tabak. Isa ka talagang napakahusay na panday. Ang espada na ito ay makakalikha ng mas malaking lakas kaysa sa Tip Vudao Fap, na ginagamit ni Sufay, gamit ang Kuang Vudao. Ito ang sandali na ang Bithilong Batch Long Dao, isa sa 2 luong dai, na walang kapantay na Kidisbin,
Shenbin, armas, ang black espada at white tabak sa hinaharap, ay magiging simbolo para kay Thian Pham. Sa wakas, ginanap ang pagsusulit sa ika-negatibo 6 na antas na ginanap sa dojo ng Makun, Madaokuan. Maraming tao ang nagsimulang magkomento pagkalabas ni Thian Pham. Ang pagsusulit sa ika-negatibo 6 na antas? Siya ay talagang isang halimaw. Sa panahon na narito siya, naabot na niya ang Hatid, Hokan. Kaya niya bang harapin ang elder? Mukhang hindi pa alam ng lahat ang kalaban ng pangunahing karakter, pero sinuri rin ng ilang tao ang impormasyon at nalaman na ang taong iyon ang ika-negatibo 12 elder. Hindi nagtagal, lumabas din ang kunyihe, pinuno at sinundan siya ng isang tao. Ang taong iyon ay ang 9 na elder na si Tsi Hingwit Tamanguyet. Sa ilalim, natuwa rin si Huitzilid ni Elder T.A. Tama, nang makita niya ang kanyang ama. Sa wakas, lumitaw ang kalaban ni Thian Pham. Ang taong iyon ay walang iba kundi ang Kiedje, pinuno ng Poison Matong na si Bachngo. Nararamdaman ng manonood na nababaliw si Pito Kong Bihi, Pito Di Yaong Master. Talaga bang itinalaga niya siya? Kung may madikit sa laso ng matanda, wala nang matitira kahit katawan. Ipinahayag ng Kundihe, pinuno, sa kanyang kalaban bago magsimula, gusto kong magpasalamat sa 12 na elder sa pagtanggap sa alok ni Thian Onyi, group leader. Ang pagsusulit sa ika-negatibo 6 na antas na ito ay husgahan ng 9 na elder. Hindi masyadong natuwa si Bachngo rito. Alam ni Dai Homin, Desai Homin, na matapos ang kanyang 2 taon sa kampo, mula noon, puno na ng lason ang kanyang katawan. Kusa ring lumapit ang pangunahing karakter para batiin ang kanyang kalaban. Lumingon ang GFG, pinuno ng Poison Matong para bigyan siya ng pansin. Tila ang puot sa maraming taon ay babayaran sa araw na ito. Agad na sumigaw ang Kunyi, pinuno, para simulan ang laban. Pagkarinig sa utos, sumugod si Bachngo sa harapan. Malinaw na naghintay ang taong ito sa maraming taon dahil gusto niyang maghiganti para sa kanyang apo na nakaratay sa kama. Sa sorpresang pag-atake, hindi na apektuhan ang pangunahing karakter. Sa pagsusuri ng mga tauhan sa ibaba, sinabi nila na isa siyang duwag dahil umaatake ng walang babala. Agad na nawala ang buong katawan ni Thian Pham. Hindi kaya alam rin niya ang paglipat ng pagbabago o pagpapalitan niyo? Alam ng 2 tagasuri sa itaas na ang teknike ay nagmula sa AEV, Dai Ho Fa. Totoo nga na natutunan niya ang lihim na lihim, na iyon sa ika-negatibo 5 palapag ng aklatan. Kalmado pa ring sumagot si Tianzi, pinuno, ng walang pag-aalinlangan. Ang tungkod sa kanyang kamay ay itinulak pabalik si Thian Onyi, group leader. Naramdaman niya na kahit matanda na ang kanyang kalaban, mabilis pa rin siya. Mabilis ang hula at napakabangis. Ganoon rin ang iniisip ni Bachngo at balak niyang sirain ang kanyang mga paa. Ang galaw ng Onti Rensen, doon truong kuong, na ito ay napakalakas. Ang buong rostrum, ay parang malapit ng sumabog. Sa loob ng alikabok, hindi nasugatan si Thian Pham at tumalon pataas. Patuloy na nag-ipon si Bachngo para habulin siya nang hindi hinahayaan na makapagpahinga. Nilalayon niya ang kanyang mga paa para hindi na siya makagalaw. Sa ganito, inilabas agad ng pangunahing karakter ang kanyang tabak at ginamit ang tip-vu na teknike. Ginamit niya ang ika-negatibo 2 galaw na Hoivien, para ituro ang paisage, landscape. Hindi rin basta-basta si Bach Truong Lao nang gamitin niya ang Makiren, Famatruong, na naglabas ng ika-negatibo 5 galaw na makin-6 para tumugon. Naapektuhan din ang mga tumitingin dahil sa toksisidad, kaya malapit nang sumabog ang kanilang mga airdrome. Pagkatapos nilang magbanggaan, umatras rin ang 2 magkalaban para maghanda. Ang armas sa kamay ni Bachngo ay natatakpan ng nakamamatay na lason. Ano kaya ang espada na iyon? Bakit hindi nawasak ng Huyen Thiet Truong ko, gayong napakanipis ng katawan ng espada, tapos nakayanan pa nito? Akala ko kakarating niya lang sa mundong Hasiri, Hokan, kaya kulang pa siya sa karanasan sa pakikipaglaban, pero hindi pala. Sa simula pa lang, ibinaba ko na ang 1-0 bahagi ng aking lakas, pero hindi ko pa rin siya nagawang iurong. Totoo nga kahit mayroon siyang puot sa bawat isa, medyo pinuri rin ng Gienzi, pinuno, ng Poison Ma ang pag-unlad ng pangunahing karakter ay napakabilis. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit sinabi iyon ni Wu Funhan. 6 na araw bago gaganapin ang laban ngayon, pumunta siya para harapin si Bachngo. Alam ko ang impormasyon tungkol sa anghel. Gusto mo bang pakinggan? Dahil ang taong iyon ang pinakamagaling sa gitnang kaharian. Basta hindi patay ang tao, kaya niyang pagalingin ang kahit sino.
Paano kayang mayroong wala nang ginawa ang pangunahing karakter, kaya agad na siyang umalis? Ang pupuntahan niya ay ang pandayan sa hilaga ng Makun, Madaokuan. Tinanggap na ni Jifi Sufu ang sungay at sinusubukan ang tigas nito. Pero kahit anong hampas niya, ang martilyo lang ang nasisira. Ay, Fayan Onyere, group leader, saan mo nakuha ito? Hindi ko masabi iyon. Sa ganitong kagandang material, sigurado akong makakagawa ako ng pinakamagandang armas para sa iyo. Kung aakyat ka sa group leader, tiyak na makakatanggap ka ng handed. Gagamitin mo ba iyon para gumawa ng espada? Iyon ang dahilan kung bakit kapag nasa group leader, malaya kang mapapanday ang lahat ng uri ng armas ng walang limitasyon maliban na lang kung hindi sapat ang material. Kung gayon, pakipandayin mo ako ng espada, Jifi Sufu. Mas matagal ang panahon dahil sabay kong gagawin ang dalawang bagay, tabak at espada. Pagkatapos ng trabaho rito, naghanap din siya ng kundi, pinuno, para ipaalam ang pagpili sa isang elder para gawin ang pagsusulit numero 6. Fayan Onyere, group leader, sigurado ka ba rito? Lahat ay umaasa ako sa tulong ni Kunye, pinuno. Ito ay lumampas na sa pamantayan para pag-usapan. Seryoso ba itong batang ito? Kaya humamon si Fayan Pham kay Inf Tidis Vin, din si Tidis Vin, ang Dianse, pinuno ng Huyen Matong. Siya ay isang mahusay na tao at matagal na niyang naabot ang antas ng Hatsid, Hokan. Kahit gusto niya itong tanggalin dahil ang taong ito ang leader ng 6 na dakilang Gienfai, sekta, pero paano kaya siya magiging kalaban nito kung kakarating lang niya sa mundong Hasid, Hokan? Naintindihan ko, ipapadala ko ang opisyal na anunsyo sa Huyen Matong. Kaya tila nagagawa ang lahat ayon sa plano ni Fayan Pham. Pero hindi kailanman matutumbasan ng plano ng tao ang plano ng langit. Ngayon ang ika-negatibo 10 araw mula nang imungkahi ng pangunahing karakter ang pagsasagawa ng pagsusulit numero 6. Dumating na ang sugo ng Linmin Edad, Lianmin Volam, sa Fayan Madangyao, sa 10 Jas e Esat, 10 Van de Ison. Pagkatapos ng 15, ito ang kaganapan na yumayanig sa buong Magyao. Dahil nakahiwalay siya sa Makun, Madaokuan, mula sa labas ng mundo, hindi niya alam iyon. Kinabukasan, tinawag ng kundi, pinuno, ang pangunahing karakter para magkita. Narinig ko na kailangan mo akong makita agad. May nangyari ba? Patawad, Fayan SCA, Grand Leader, pero baka kailangan mong palitan ang iyong kalaban sa pagsusulit numero 6. Bakit? Nagbago na ba ang isip ng unang elder? Umiling at nagbuntong hininga si A.A. Homin para tanggihan ang dahilan. Lumikha rin siya ng panloob na lakas na lumabas sa buong silid-aralan. Dahil nakahiwalay ang ile, mula sa labas ng mundo, tila gusto niyang magsalita ng lihim. Ito ay mahalagang usapin ng sekta, kaya hindi ko masabi sa iyo ang mga detalye. Sa ngayon, mayroon lamang 4 na elder, kabilang ang 9 na elder hanggang 12 na elder. Pagkarinig, naintindihan ni Fayan Pham na wala ang lahat ng pinakamalalakas. Kaya hindi ako makikipagkumpetensya sa mga Gienfai, pinuno ng 6 na dakilang Gienfai, sekta. Nagdagdag din ang Kunye, pinuno, na kamakailan lang, nagbago ang posisyon ng mga elder. Kahit si Batch Tongchu ng Poison Matong ay bumaba sa ika-negatibo 12 posisyon. Ang bagay na ito ay talagang nakakatakot para sa kanya. Sige na nga, kakainin ko na lang ang matandang iyon kung wala na akong ibang pagpipilian. Kinaumagahan, ang sulat ng Madaokuan ay ipinadala sa Poison Matong. Kinailangan ng Gisensd, pinuno, na tawagan ang lahat sa silid-aralan para pag-usapan. Naramdaman ni Batch Ngo na swerte si Fayan Pham na wala ang unang elder. Kung hindi, matatapos na siya. Ngayon, parang laso na alak na siya. Sa halos 3 taon, mas mataas ang katayuan ng Huyen Matong sa lahat ng 6 na dakilang Gienfai, sekta. Kaya, susubukan ng Secmaster ang lahat para bawasan ang kanilang lakas. Pero ang kompetisyon na inaasahan ng lahat ng 6 na dakilang Gienfai, sekta, kabilang na ang Poison Matong ay binago ng pagdating ng sugo, ng Linmin Ed, Lianmin Volam. Pinaalalahanan ni Gise Zayden, Batch Van Hong, ang GNT, pinuno, na dapat nilang tanggihan ang hamon ng Madaokuan. Sa tingin ko rin, kung kailangan naming tiisin ang higit na presyon mula sa 6 na dakilang Gienfai, sekta, babagsak kami. Pero sinabi ng iba na kung tatanggihan nila,
para na rin nilang inamin na mahina sila. Nakaratay sa kama ang iyong apo dahil sa isang matinding sakit. Naabot na natin ang mundong ito, kaya sino pa ang dapat nating katakutan? Hindi tayo galit sa kanya, kaya kinakailangan na siyang tanggalin sa simula pa lang. Kahit gaano pa siya kalakas, wala siyang susuporta. Paano niya tayo matatakot? Nagsalita ng malakas si Batchngo para pigilan ang pagpupulong para maging parang isang palengke. Sa totoo lang, gustong-gusto ko siyang patayin, pero kung gagawin ko iyon ngayon, marami kaming mawawala. Kaya ang desisyon ko ay tanggihan ang kahilingan na ito. Pagkatapos magsalita, pumunta rin si Batchngo sa kinaroroonan ni Thian Truong Thian. Lumipas ang ilang taon, nakaratay pa rin siya sa kama. Nang marinig ang mga yapak ni Gisi Batchngo, binuksan niya rin ang kanyang mga mata para magbigay galang. Totoong humihingi ako ng tawad, wala akong magawa para sa iyo, mahal kong apo. Mahinang umungol ang batang apo at hindi makapagsalita. Isang Zano, sa labas ang nag-anunsyo na may bumibisita. Ang taong ito ang unang ginang ng sect master. Nabibilang siya sa Huyen Matong. Pagkatapos, nagmadali rin ang pinuno para harapin siya. Pagkabukas ng pinto, nakatayo na ang taong iyon sa labas. Nakilala ni Thian Truong Thian ang babae noon. Walang nagbago mula sa hitsura hanggang sa ekspresyon. Naalala niya na tumanggap ng lason ang kanyang mga magulang mula sa kanyang kamay, at pati na rin ang kanyang tawa at ngit-ngit na mga mata. Naintindihan ni Thian Truong Thian na ang babaeng iyon ang gumamit ng may dosi, para patayin ang Ho Fun Han. Hindi malinaw kung ano ang nangyari sa pagkikita ng dalawang tao, pero kinaumagahan, natanggap ng kundi, pinuno, ang sulat na tumatanggap sa kompetisyon ng pagsusulit numero 6. Lumipas ang panahon hanggang sa araw na hinamon ni Thian Pham ang Poison Matong Chu. Mula sa umaga, nagmadali siya para puntahan si Ji Sufu para kunin ang armas. Gayunpaman, tila hindi pa niya tapos ang gamit. Pagkatapos ng kalahating oras ng trabaho, natapos rin. Lumingon, hindi maintindihan ng sastre kung gaano katagal nang narito ang lider ng angkan. Hawak ang tabak sa kanyang kamay, nasiyahan siya at nag-ukit pa ng mga letra tulad ng hiniling. Ang pangalang Bithilong Batchlong Dao, na ito ay napakagandang bagay. Pakitutok ang talim ng tabak. Ito ay pagsubok para makita kung gaano katalim ang armas na Kigyoy. Totoo nga, napunit sa dalawa ang papel pagkatapos humipo. Napakasaya si Thian Pham dahil napakanipis nito at magaan at matalim pa. Hindi ko akalain na makakagawa si Thok ng ganito kahusay na tabak. Isa ka talagang napakahusay na panday. Ang espada na ito ay makakalikha ng mas malaking lakas kaysa sa Tip Vudao Fap, na ginagamit ni Sufay, gamit ang Kuang Vudao. Ito ang sandali na ang Bithilong Batchlong Dao, isa sa 200, Luong Dai, na walang kapantay na Kigis Bin, Shen Bin, armas, ang black espada at white tabak sa hinaharap, ay magiging simbolo para kay Thian Pham. Sa wakas, ginanap ang pagsusulit sa ika-negatibo 6 na antas na ginanap sa dojo ng Makun, Madaokuan. Maraming tao ang nagsimulang magkomento pagkalabas ni Thian Pham. Ang pagsusulit sa ika-negatibo 6 na antas? Siya ay talagang isang halimaw. Sa panahon na narito siya, naabot na niya ang Hatid, Hokan. Kaya niya bang harapin ang elder? Mukhang hindi pa alam ng lahat ang kalaban ng pangunahing karakter, pero sinuri rin ng ilang tao ang impormasyon at nalaman na ang taong iyon ang ika-negatibo 12 elder. Hindi nagtagal, lumabas din ang kunnihe, pinuno at sinundan siya ng isang tao. Ang taong iyon ay ang 9 na elder na si Tsi Hingwit Tamanguyet. Sa ilalim, natuwa rin si Huitzihid ni Elder T.A. Tama, nang makita niya ang kanyang ama. Sa wakas, lumitaw ang kalaban ni Thian Pham. Ang taong iyon ay walang iba kundi ang Kiedje, pinuno ng Poison Matong na si Batchngo. Nararamdaman ng manonood na nababaliw si Pito Kong Bihi, Pito Di Yaong Master. Talaga bang itinalaga niya siya? Kung may madikit sa laso ng matanda, wala nang matitira kahit katawan. Ipinahayag ng kundihe, pinuno, sa kanyang kalaban bago magsimula, gusto kong magpasalamat sa 12 na elder sa pagtanggap sa alok ni Thian Onye, group leader. Ang pagsusulit sa ika-negatibo 6 na antas na ito ay husgahan ng 9 na elder. Hindi masyadong natuwa si Batchngo rito. Alam ni Dai Ho Min,
Desai Homin, na matapos ang kanyang 2 taon sa kampo, mula noon, puno na ng lason ang kanyang katawan. Kusa ring lumapit ang pangunahing karakter para batiin ang kanyang kalaban. Lumingon ang GNFG, pinuno ng Poison Matong para bigyan siya ng pansin. Tila ang puot sa maraming taon ay babayaran sa araw na ito. Agad na sumigaw ang Kunnie, pinuno, para simulan ang laban. Pagkarinig sa utos, sumugod si Batchmo sa harapan. Malinaw na naghintay ang taong ito sa maraming taon dahil gusto niyang maghiganti para sa kanyang apo na nakaratay sa kama. Sa sorpresang pag-atake, hindi na apektuhan ang pangunahing karakter. Sa pagsusuri ng mga tauhan sa ibaba, sinabi nila na isa siyang duwag dahil umaatake ng walang babala. Agad na nawala ang buong katawan ni Thian Pham. Hindi kaya alam rin niya ang paglipat ng pagbabago o pagpapalit anyo? Alam ng 2 tagasuri sa itaas na ang teknike ay nagmula sa AEV, Dai Ho Fa. Totoo nga na natutunan niya ang lihim na lihim, na iyon sa ika-5 palapag ng aklatan. Kalmado pa ring sumagot si Tianzi, pinuno, ng walang pag-aalinlangan. Ang tungkod sa kanyang kamay ay itinulak pabalik si Thian Onyi, group leader. Naramdaman niya na kahit matanda na ang kanyang kalaban, mabilis pa rin siya. Mabilis ang hula at napakabangis. Ganoon rin ang iniisip ni Batchmo at balak niyang sirain ang kanyang mga paa. Ang galaw ng Onti Rensen, doon truong kuong, na ito ay napakalakas. Ang buong rostrum, ay parang malapit ng sumabog. Sa loob ng alikabok, hindi nasugatan si Thian Pham at tumalon pataas. Patuloy na nag-ipon si Batchmo para habulin siya nang hindi hinahayaan na makapagpahinga. Nilalayon niya ang kanyang mga paa para hindi na siya makagalaw. Sa ganito, inilabas agad ng pangunahing karakter ang kanyang tabak at ginamit ang tip vu na teknike. Ginamit niya ang ika-2 galaw na Hoivien, para ituro ang paisage, landscape. Hindi rin basta-basta si Batch Truong Lao nang gamitin niya ang Makiren, Famatruong, na naglabas ng ika-5 galaw na makin-6 para tumugon. Naapektuhan din ang mga tumitingin dahil sa toksisidad, kaya malapit nang sumabog ang kanilang mga airdrome. Pagkatapos nilang magbanggaan, umatras rin ang 2 magkalaban para maghanda. Ang armas sa kamay ni Batchmo ay natatakpan ng nakamamatay na lason. Ano kaya ang espada na iyon? Bakit hindi nawasak ng Huyen Thiet Truong ko, gayong napakanipis ng katawan ng espada, tapos nakayanan pa nito? Akala ko kakarating niya lang sa mundong hasil, Hokan, kaya kulang pa siya sa karanasan sa pakikipaglaban, pero hindi pala. Sa simula pa lang, ibinaba ko na ang 1-0 bahagi ng aking lakas, pero hindi ko pa rin siya nagawang iurong. Totoo nga kahit mayroon siyang puot sa bawat isa, medyo pinuri rin ng GNC, pinuno, ng Poison Ma ang pag-unlad ng pangunahing karakter ay napakabilis. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit sinabi iyon ni Wu Funhan. 6 na araw bago gaganapin ang laban ngayon, pumunta siya para harapin si Batchmo. Alam ko ang impormasyon tungkol sa anghel. Gusto mo bang pakinggan? Dahil ang taong iyon ang pinakamagaling sa gitnang kaharian. Basta hindi patay ang tao, kaya niyang pagalingin ang kahit sino. Paano kayang mayroong nakakaalam kung nasaan siya? Tumakbo si Ingwit, Tamangwiyet, para tanungin ang kalusugan at bumati. Dahil hindi niya siya nakilala sa loob ng 4 na taon, nagpadala rin siya ng boses para malaman kung ang bagong pupuntahan ng kanyang anak ay ang 6 na dakilang Bien Phi, sekta, o si Thian Pham. Nang walang pag-aalinlangan, pinili ni si Thian Pham dahil nakita na niya ang kanyang lakas. Iniisip niya na hindi masyadong gusto ng kanyang ama, pero hindi niya akalain na nasiyahan ang siyam na elder. Iginagalang ng ama ang desisyon mo. Si Thian Kong Tu, ay taong karapat-dapat na suportahan. Tama, kung maging maganda ang lahat, baka maging bayaw ka pa niya. Tumulong ka ng husto. Pagkatapos ng kalahating oras na paglilinis ng mga labi, pinapasok ang pangunahing karakter sa opisina para kausapin ng pribado ang Kunni, pinuno. Magalang rin siyang sumunod at hindi maintindihan kung anong mangyayari. Sa pagbukas ng pinto, lumabas ulit ang lakas ni Homin, Jisai Homin. Agad siyang nagbigay galang ang hindi sinasabi ang dahilan. Maraming hirap na pinagdaanan ang nakaraan. Binabati kita sa pagpasa sa pagsusulit sa ika-6 na antas ng ating instituto. Dahil sa aksyon na ito, naging usisero si Thian Pham.
Nagsimula siyang magtanong kung bakit ginawa iyon. Ito ang pag-unawa na katumbas ng taong may dugong Fayendia na nakatapos sa pagsusulit. Ang Madaokwan ay laging may mahigpit na mga patakaran. Dahil hindi namin mapatunayan ito, kinailangan ko lang siyang bantayan sa buong panahon. Para hindi sayangin ang kanyang oras, kinailangan ding sabihin ng maikli ni Kundi, pinuno, ang lahat, nakuha na ba ng Kong Bi, Yaong Master, ang puso ng kabutihan ni A.E., Fayan Masuto. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Siyempre, tiyak na mahihirapan siyang magtiwala sa akin. Para sa credibility, kinuha ni A.E. Homin ang kanyang GV card, at nanumpa na mananatili siyang tapat sa pakikipaglaban para sa posisyon ng maliit na pinuno ng sekta para maging saksi. Ibibigay ko ang Easy Buy card ng Chi Protector. Hiling ko na tanggapin mo ito, Kong Bi, Yaong Master. Paano ako magtitiwala sa isang tagasunod na malapit sa pinuno tulad mo, ang Zuo Left Protector? Totoo nga, nagpakita ng pag-iingat ang pangunahing karakter. Ako ang Zuo Left Protector na nagsuporta sa pinuno. Seryoso ako rito, ayon sa batas, hindi ako pinahihintulutan na tumulong sa kahit sino, pero mayroon akong kailangang unahin kaya kailangan kong tanggalin ang lahat ng batas. Mula sa labas, kinilala na namin kayo bilang leader. Susunod na henerasyon ng A.E., Fayan Masuto. Ang mga sinabi ko lang sa Kong Bi, Yaong Master, ay mga bagay na kakaunti lamang sa SEC ang may alam. Ang Fin Makim Zili, Fayan Makiem Fap, na minana ng kasalukuyang pinuno ay hindi ang tunay na Kiem Fap, ng Fin Ma-E, Fayan Masuto. Sa totoo lang, kung mapapansin mo, paano niya matututunan ng maayos ang tinika kung walang tabak? Ang Fin Makim, Fayan Makiem, ay nasa kamay ng pangunahing karakter. Kahit na, nagulat rin si A.E. Homin at ipinagtapat, ang totoong Kiem Fap, na ipinasa sa pinuno ay ipinasa sa 7 henerasyon 500 taon na ang nakaraan. Tapos ang E.E. Protector ay hinati sa A.E. Right Protector, Zuo E.E. Left Protector, at Hu-E.E. Right Protector. Sinusuportahan namin simula pa lang si A.Gio Zili, Great Leader, at ang tagapagtatag ng sekta hanggang sa kasalukuyang henerasyon ng leader. Sa totoo lang, hindi kinikilala ng Magyarao ang mga dayuhan sa 6 na dakilang Qianfai, sekta, at mayroong maraming anak ngayon na may dahilan. Magpapakasal ang 2 lider sa Diyosa, ang babaeng pinili sa banal na altar ng apoy na kumakatawan sa Magyarao. Gagawin ang babae bilang asawa dahil ang batang isisilang ng Diyosa ay magiging maliit na lider, kaya walang kapangyarihan na nakatuon lamang sa isang set. Ang pinakanakakatakot na pangyayari sa Magyarao ay nangyari noong 500 taon na ang nakalipas. Ang pinagmulan ng Magyarao ay mula sa Baihogyao, sa Ilog ng Diyos. Pagkatapos mapili bilang lider, sa loob ng 15, kailangan maglakbay sa buong Fayan Son, ng Ilog ng Diyos. Ang lider noong panahong iyon, si Fayan Vuhay, ay naglakbay sa loob ng 5 taon, pero habang bumabalik, halos lahat ay namatay. Ang natira lang ay ang Hu-E, Right Protector. Kahit tinawag siya na 5 pinakamagagaling na eksperto sa gitnang kaharian, tinamaan pa rin siya ng T.A. Daodan. Nagulat ang pangunahing karakter sa pangalan na binanggit ni A.E. Homin. Nakarinig na rin siya ng pangalan na iyon ng ilang beses. Sa panahong iyon, ang Sword Demon lang ang pinakamahusay sa ating sekta. Isang dao na bisita lang ang hindi niya matalo. Iyon ay si Keith Dan-il. Isang hindi magandang bagay ang nangyari sa taong iyon na ang nag-iisang anak ng lider sa Diyos ay babae. Hindi rin maaaring ipasa ang Fin Makim Vi, Fayan Makiem Fap. Nang 8 taong gulang ang babae, pumanaw si Fin Hai, Fayan Vuhay at walang makapagmana. Nagkataon, pumanaw rin si Thaithoong Truong Lao dahil sa isang malang sakit, kaya sumang-ayon ang lahat na inirerekomenda ang Sword Demon na si Deputy, Gyuji, Leader. Sa kabutihang palad, ang taong iyon ay may talent sa pamumuno kaya pinayapa niya ang lahat. Kahit magaling siya sa Kiem Fap, wala siyang paraan para ibalik ang Fin Makim Tian, Fayan Makiem Kong. Pumasok rin siya sa Kaukamdong, sa unang pagkakataon bilang isang taong hindi kabilang sa dugong Fayengia. Simula sa sandaling iyon hanggang ngayon, kahit pumasok ang lider, hindi nila matatanggap ang puso ng kabutihan ni A.E. Fayan Masuto.
Kahit kaya nilang kopyahin ang mga natitirang hiwa ng espada sa Than Engis Tithi, Dan Moth Dutch, hindi nila magagamit ang mga teknike ng walang panloob na lakas, teknike ng puso, o mahalagang i-faith K, yun K. Pagkatapos umalis sa QCDE, Kaukamdong, sa loob ng 3 taon, batay sa mga natitirang hiwa ng espada sa lapida, naunawaan niya at nilikha ang bagong Thayan Makiemfa. Pagkatapos ay ipinasa rin ito sa anak na babae ng leader. Ang mga lapida at Dan Moth Tithi, Dan Moth Dutch, ay inilipat sa mga palapag ng aklatan. Siguro nakita na ng Kong Bi, Yaong Master, ang mga hiwa ng espada na magkakapatong sa likod ng lapida dahil doon niya ito iniwan. Bakit niya maiiwan ang mga hiwa ng espada doon? May dahilan ba kung bakit niya sinira ang puso ng kabutihan ni Ehi, Thayan Masuto? Hindi totoo na kinopya at isinulat muli ng Sword Demon ang mga tinika sa GE, lihim. Ang mga baka sa Than Engis Tithi, Than Moth Tithi, ay mukhang makakatulong. Sa panahong iyon, isa sa 5 pinakamagagaling na eksperto, ang monghe, si Kong An ng Shaolin, kahit napakalakas, pinatay rin siya ni Kie Dan I sa Tungson Hanam. Pagkatapos ng 2 taon, mas matindi pa ang tinamo ni Thiat sa Quen, buong 6 kiemtong kaysa sa Shaolin Master. Mula sa kwentong ito, maunawaan na ang ekspertong iyon ay naglalayo ng 5 pinakamagagaling na eksperto sa martial arts ng gitnang kaharian. 3 sa 5 pinakamagagaling na eksperto ang namatay sa kamay ni Kie Dan I, kaya sumikat siya sa lahat ng dako, at ang natira na lang ay si Sword Demon at Vo ang Chai Kim. Kinailangan nilang tanggapin na ang taong iyon ang pinakamagaling na eksperto sa buong mundo. Inamin din ng Sword Demon na hindi siya nagtitiwala sa sarili niyang Kim Yi, Kiem Fap, dahil ang tanging paraan lang para patumbahin siya ay gamitin ang Kim, Thayan Makiem Kong, ni Ehi, Thayan Masuto. Kaya sumang-ayon ang mga elder na payagan siyang gamitin ang lapida bilang gamit para tulungan siyang hasain ang galaw ng espada. Ang mga bagay na ito ay alam na ni Thayan Pham, pero hindi niya pa rin maintindihan kung bakit ang teknika ay nilikha sa pamamagitan ng ordinaryong teknik ng espada. Nagpatuloy ang kwento makalipas ang 4 na taon, pinabagsak si Vo ang Chai Kim, at ang nag-iisa na lang na natitira ay si Sword Demon. Sumugod si Kie Dan sa tuktok ng 1-0 Jas ay 1-0 Van Deison ng Magyao. Naglaban sila sa loob ng 4 na araw at gabi, pero tabla pa rin. Naging bahagyang abala si Sword Demon na nawala ang kanyang pinakamahalagang kanang kamay. Pagkatapos noon, hindi na lumitaw ang dalubhasa. Maraming haka-haka kung buhay man siya o patay, magpakailanman siyang magiging pinakamahusay na dao na eksperto sa martial arts. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng pagbabago sa loob ng sekta. Nawala ang kanang kamay ng Sword Demon sa laban na iyon, kaya nagbitiw siya bilang Deputy Joji, Deputy Leader. Ang anak na babae ni Thayan Haivu ay 16 na taong gulang, kaya ginawa siyang leader. Kahit napaka-irrational ang pagbabago, walang tumutol. Ang dahilan kung bakit mayroong 6 na dakilang Gisenfai, sekta, ay kinailangan ni Thayan Vuho na magpakasal sa 5 asawa. 2 sa mga iyon ay mga estudyante ng Sword Demon, kaya humiwalay sila at nabuo ang Huyen Matong at Sword Demon Tong. Ang natitirang 3 ay mga estudyante ng una at ika-negatibo 3 elder, kaya nabuo nila ang Dao Matong, Poison Matong, at Yin Matong. Singi, Elder, Sword Demon ang nagbukas na makon, Madaokwan, para alagaan ang mga anak. Alam mo ba kung bakit ko isinalaysay ang kwentong ito? Ang tunay na layunin ng likhain ang Madaokwan ay hindi para alagaan ang mga anak. Sa mas eksaktong salita, mayroon itong 2 dahilan. Una ay dahil sa totoong tagapagmana ni Ehi, Thayan Masuto. Dahil kulang pa si Sword Demon, hindi niya mahanap ulit ang Thayan Makiem Kong. Pero naniniwala siya na sa isang punto, magkakaroon ng taong maunawaan sa likod ng Thayan Gya. Kaya matigas siyang nanatili sa QCEDE, Kaukamdong, at Phong Madong, para protektahan ito mula sa aksidenteng pagtama ng mga sekta na may pribilehiyo. Kapag lumitaw ang tunay na nakapagmana sa tila medyo mahirap sabihin ito, kaya pagkatapos noon, dinala ni Desai Homin, si Thayan Pham para samahan siya. Naglakas loob na makita ni Damkwa ang kunni, pinuno, kaya naging interesado siya dahil gusto niyang pumasok sa imbakan. Tanging ang taong tinukoy lang ang maaaring pumasok. Ang lihim na archive. Hindi kaya nakapasa siya sa pagsusulit sa ika-negatibo 6 na antas?
Pagkaunawa sa problema, pinangunahan niya ang dalawa tao sa ibaba. Kahit alam niya na mayroong lihim na basement, ang aklatan, ngayon lang nakapasok ang pangunahing karakter sa unang pagkakataon, kaya medyo nagulat siya. Mahigpit na binabantayan ang pintuan dito. May 3 tao na permanenteng nakaduty. Nang marinig na ipinabukas ng kunye, pinuno ang pinto, nagulat din ang lahat ng hindi gaano. Tumitingin kay Pito kong busy, Pito di young master. Kaya nakapasa siya sa pagsusulit sa ika-negatibo 6 na antas. Sa panlabas, para siyang hindi marunong ng martial arts, pero kaya niyang talunin ang elder ng ating sekta. Akala ko hanggang sa matapos ko ang aking misyon sa pagbabantay dito, hindi na mabubuksan ang pinto na ito. Pagpasok ng susi, sinabi ng kunye, pinuno at pinaalalahanan na sabay-sabay itong buksan. Pagkarinig, umaksyon ang 2 gimkwan, supervisor at sabay-sabay itong binuksan. Lumabas ang mabigat na tunog ng paggalaw ng pinto. May lumabas na maraming kakaibang amoy. Napansin ito ni Thian Pham, pero hindi pa niya sigurado kung ano iyon. Pagkatapos ay ipinasok siya sa loob ng kunye, pinuno. Itinuro niya ang nakaimbak na katawan at sinabing ito ang ika-negatibo 2 dahilan. Tumakbo rin siya para suriin ng maigi. Ito ang naputol na braso ni Sword Demon. At ang amoy na lumabas ay ang gamot na ginamit para i-embalm ang katawan. Sa maikling sulyap sa mga sugat, malalaman mo na gawa ang mga ito ng talim. Pero hindi lang iyon. Dahan-dahang ipinikit ni Thian Pham ang kanyang mga mata para mas maintindihan ang lumilitaw sa kanyang harapan. Nararamdaman niya ang isang matalim na iri, kay. Ang kanyang isip ngayon ay nasa pinakamalalim na bahagi sa loob. Ang kinakaharap ng pangunahing karakter ay isang itim na tao na nilikha ng kanyang isip. Para subukan ang galaw ng bawat isa, ginamit niya ang tip Wudao Fap sa ika-negatibo 5 gif, forma. Ang Voyan Chamkich. Napakagaling gumalaw ng anino. Napaka-illusion din ng teknika. Totoo nga na ang lakas ng 2 partido ay hindi mahina. Kung sasabihin ng maigi, posibleng higit pa kay Thian Pham sa pagkakataong ito. Naintindihan ni Gike, dakilang, kung hindi niya gagamitin ang Thian Makiem Kong, matatagalan bago niya matalo ang galaw ng talim na iyon. Ipinapaliwanag ng kunye, pinuno, na ang braso ay kay Sword Demon at ang mga piraso ng balat ay balat ng mga warrior, bodyguard, at right protector, ng pinuno na inatake noong 500 taon na ang nakaraan. Bukod pa riyan, binuksan rin niya kaagad ang kahon na malapit doon. Ito ang lihim na iniwan ni Sword Demon bago siya pumanaw. Kabilang dito ang Tantan Makiem, 24 Makiem at ang pagsusuri ng Dao Chiu, galaw ni Gifdan. Ang lugar na ito ay hindi lamang para hanapin ang tunay na tagapagmana, kundi para mahanap rin ang estudyante na magmamana ng kalooban ni Sword Demon. Hindi ba, kung sasabihin ko ng mas partikular, ito ang lugar na magsasanay sa mga tagapagmana na makakasira sa galaw ni Dao ni Gifdan. Bago pumanaw, ipinasa niya ang ilang salita. Ang walang talo na laban sa pagitan ng Sword Demon at si Gifdan. Sa totoo lang, habang naglalaban, kusa na lang nawala ang eksperto. Siguro napakaraming misteryo ang kailangan pang sagutin ng pangunahing karakter. Ang lahat ay magsisimula sa Thian Makiem Kong, at ang kasunod na mga bagay sa sect. Kung hindi ka nasa mas mataas na posisyon, mahihirapan kang malaman ang lahat. At malapit na iyon dahil nangako na babalik si Gifdan noon. Hinintay ni Sword Demon ang kalaban sa loob ng 4 na araw, pagkaraan ng 15 taon hanggang sa pumanaw siya, hindi pa rin lumitaw ang kanyang kalaban. Kaya sa loob ng 500 taon walang gyera. Hindi iniisip ng Left AV na lilitaw ang inapo ni Gifdan. Mangyaring sirain mo ang talim na iyon at tapusin mo ang hiling ni Sword Demon. Ang underground na imbakan na ito ay walang limitasyon sa oras kaya ibibigay ko sa iyo ang susi. Maaari kang magkulong sa loob at lumabas, pero kapag bumalik ka, kailangan mo ring magdala ng susi. Pagkaalis ng kunye, pinuno, agad na gumawa si Thian Pham ng hakbang. Inisken niya ang lahat ng lihim na iniwan ni Sword Demon. Ang Tantan Makiem kahit napakahusay ay hindi kasing husay ng Thian Makiem Kong at si Kim Fahay Kiem Phap, kaya balak niyang ituro iyon sa kanyang mga tauhan.
Sa huli, ang 24 Makiem ay ang pinabuti batay sa pundasyon ng Echiu, Fachiu Dao. Nilikha ang sword teknike na ito para tulungan si Sword Demon na talunin si Keith Dan E. Titingnan mo lang at maiintindihan mo na. Gayunpaman, hindi rin maaaring tumugma ang Sword Demon sa dalubhasa na iyon. Ang Dao Chiu, galaw ni Dao, ay tumagos sa puso ni Keith Dan E ay walang kapantay na Dao E, Dao Fa. Kung ikukumpara sa ika-negatibo 4 na Shu, super, ng Thian Makiem Kong, hindi ito mas mababa. Para mag-eksperimento, hiniling ni Thian Pham sa Nano na pabilisin ang mode ng virtual reality. Pagkatapos, gusto niyang itayo ang larawan ng aksyon na 3 ng mga bakas na talim na iyon. Pagkatapos ng 5 segundo, ang dalawa animation, batay sa Chiu-Bi, galaw ng teknike ng espada kasama ang ika-negatibo 4 na teknik ng Thian Makiem Kong ay nilikha. Agad na sumugod ang dalawa anino sa bawat isa sa isang kakilakilabot na paraan. Tila walang nagpakita ng puwang. Pagkatapos, isang teknike lang ang lumayo at sinira ng ilusyon ang Dao Chiu, galaw ni Dao, pero tumalbog pagkatapos ng 3 hakbang. Naintindihan ng pangunahing karakter, kahit may pagitan ng isang antas, ang lakas ng galaw ng espada ay hindi kasing lakas ng galaw ng Dao. Ang bakas ng espada sa kamay ni Sword Demon ay ang panghuling tinika. Kung gayon, mas mababa ng isang antas ang Dao Chiu, galaw ni Dao, niya kaysa sa Thian Makiem. Pero kung mayroon pang ibang teknik, ang Dao Chiu, galaw ni Dao, niya ang nag-iisang martial arts na maaaring makalaban sa Thian Makiem Kong. Para sirain ang Dao Chiu, paano ko kaya itatayo ng eksakto ang lahat ng galaw ng espada na may natitirang bakas? 3 Dao Yivi, Dao Fap, ang kasing lakas ng Thian Makiem Kong. Talagang isang kakaibang kapalaran. Pagkaraan ng 7 araw mula nang lampasan ni Thian Pham ang pagsusulit sa ika-negatibo 6 na antas, ang mga martial arts student ay nag-enroll sa loob ng 3 taon at 7 buwan. May 56 na tao na nakalampas sa pagsusulit sa ika-negatibo 4 na antas, 7 na tao na nakalampas sa pagsusulit sa ika-negatibo 5 antas, at 1 tao ang lumampas sa antas ng Cap 6. Sa halos 1,000 martial arts student, may 64 na tao na lang ang natitira. Ito ang pinakamatagumpay na resulta sa loob ng 100 taon ng Madaokuan. Ang labanan para sa kompetisyon ng posisyon ng pinuno ay nagbago ng lubusan. Kung noon, lahat ng kandidato kapag nalampasan ang pagsusulit sa ika-negatibo 5 antas, sisimulan nilang buuin ang kanilang lakas at makipagkompetensya sa bawat isa, pero ang pinakamalakas na kandidato, si Thian Huthayan, ay tinanggal. Si Thian Kong Ifefi, Thian Kong Van, ang pinuno ng Sword Demon Tong, ay dumanas rin ng parehong kapalaran. Sa kasalukuyan, si Thian Pham at Thian Min na lang ang natitira. Sa panahong ito, mayroon na lamang 5 buwan bago ang pagtatapos sa Madaokuan, at ito rin ang oras kung kailan gaganapin ang labanan para sa titulo ng maliit na lider ng dalawa. Lumipat ang eksena sa isang bukas na espasyo sa hilagang kanluran ng Makon, Madaokuan. Ang mga tauhan ng maliit na pinuno ng Huyen Matong ay balak na gumawa ng kalokohan para harapin si Thian Pham. Ipinagkatiwala na kay Tindoan ni Thian Mien ang lahat ng panlabas na bagay para tumuon sa pagtaas ng kasanayan sa martial arts. Kung pababayaan lang natin ang pangalan na iyon, mawawala ang pagkakataon nating pahirapan siya. Sumagot si T. Rathin, Kelsey Tranfayan, tama ka, pero pinapahirapan natin ang isang taong nanalo sa Kiente, pinuno ng Poison Matong. Mas mabuting akitin ang 1-0 tao na hindi pa nakapagdedesisyon kung sino ang susuportahan sa ating grupo. Kaya nagplano ang dalawa na akitin si T. Tamachak, ng T. Makien, Tumatong, at Honda, ng Hon Kubyen, Hon Kwaitong, para sumali sa kanilang grupo. Alam nila na ang background ng ilang tao ay hindi basta-basta. Ang ama ni T. Tamachak ay ang 9 na elder, habang ang ama ni Honda naman ay ang ika-negatibo 11 elder ng babae. Narinig ko na nakakulong si Thian Pham sa silid ng pagsasanay. Hatiin natin ang kanyang mga paa tapos tapusin na siya. Pinaalalahanan ni T. Rathin, Kelsey Tranfayan, tungkol sa kahihinatnan kung sinuman ang pupunta para saktan ang pangunahing karakter. Hindi natin kailangang harapin ang isang malakas na tao tulad niya. Tama, ang ibig sabihin ni Tindoan ay humiram ng lakas ng kalaban para pigilan ang isang kalaban.
Alam kong mayroong 4 na taong napupuot sa kanya. Si Haitzia, ng Don Heinkian, Don Hoyentong. Hindi maintindihan ng kasamahan ang sinasabi niya. Kinabukasan, sa silid ng pagsasanay malapit sa tetach ng Madaokuan, nagsisikap pa ring magsanay ng maigi ang pangunahing karakter. Simula sa kanyang pagbalik mula sa aklatan, tila maraming nagbago sa kanyang martial arts. Sa ngayon, nakatuon lamang si Thian Pham sa pagsasanay ng mga bagong BE, lihim, na nakuha ni Kemma sa ilang batayang hakbang. Matagumpay niyang natanto ang unang forma, sa Dao, ni Kiedan A. Noon nahirapan siyang maintindihan dahil wala siyang Van Kai, na kailangan kaya hindi niya makumpleto. Sa loob ng 3 taon at 3 buwan ng pagkulong para magsanay, sa pamamagitan ng maraming pagsusuri, pinag-aralan ng Nano ang maraming martial arts na natitira at ginamit ang simulet na Van Kai, na katungkulan para likhain ang kapangyarihan ng teknika. Ilabas ang walang katapusang beses para tulungan si Thian Pham na gawin ng 100% ang orihinal na tinika ng mga nagdaang taon. Pagkatapos ng unang forma, patuloy na sinuri ng Nano ang Van Kai na kailangan sa ika-negatibo 2 galaw. Pagkatapos ng mahabang araw, oras na para kumain sa kantin para magpainit. Gumagawa ba ng maanghang na noodle ang kusina ngayon? Tamang-tama, craving ako nito. Nakita siya ng chef, at medyo kakaiba ang kanyang ugali. Nanginginig ang kanyang braso, kaya hindi siya makakukuha ng isang sandok ng sabaw. May isang kakaibang taong nagpapakitang interesado sa malapit. Nakita ang ugali ni Thian Pham, nagsimula nang magpaliwanag ang chef. Dahil matagal akong nakatayo, medyo inaantok ako. Pagkatapos, wala na siyang pakialam at naghanap siya ng lugar para kumain at tangkilikin ang kanyang maanghang na noodle. Pero naging mas masama ang tingin ang taong iyon. Siguro napansin rin ito ni Thian Pham. Tiningnan niya ang pagkain sa kanyang harapan at nakaramdam ng pagdududa. Hindi kaya ginamit ng kaaway ang mga trick at nakita na nila ako. Patuloy niyang pinagmasdan ang aksyon ng pagkain ko. Habang sinusuri, nalaman ni Thian Pham na may problema. Pero hindi niya maintindihan kung paano niya inubos ang lahat. Ngumiti ang taong iyon na may mapanganib na ngiti at nasiyahan. Gabi na nang nasa harapan ng lugar ng pagsasanay malapit sa tetach si Hope King. Nang hindi makita ang Gonjo, nahulaan niya na hindi ito kumain. Hindi nakita si Kovuong Kat at Hubong sa dormitoryo, ay hula nila, nasa isang lihim na lugar sila. Kung nakarating si Githavi, Batch Eve, nang mas maaga, magkakasama sana tayong kumain kay Pito Kong Bihi, Pito Didiyang Master. Nagsalita si Seth Q. Van Q. Nararamdaman ng unang espada na kakaiba ang ika-negatibo 3 espada. Tila pinahahalagahan niya ng sobra ang kunye, pinuno. Baka hindi pa rin niya alam ang totoong pagkakakilanlan ni Van Q na babae. Pero habang tumatagal, mas lalo siyang nagiging kahina-hinala. Maya-maya, tumakbo rin si Githavi, Batch Iray, sa meeting point. Kailangan mong isipin ang taong naghihintay sa iyo at dumating sa tamang oras. Dumating na ako ng mas maaga kaysa kahapon. Napakagutom na. Saan nanggaling ang mga taong humarang sa daan? Si TCT Rafin, si Tranfayan, at ang kanyang kasama. Siguro balak nilang pahirapan ang mga tauhan ni Thian Pham. Kasabay nito, tinanong si Thian Pham ng 4 na taong hindi malinaw ang pagkakakilanlan. Sa maikling sulyap, lahat ay mga martial arts student sa Makun, Madaokuan. Mas partikular, ang mga ito ay kadalasan mga anak ng 6 na dakilang Phi sekta. Itinuro ng puting lieg ang mukha niya para magmura. Winawasak mo ang dandayan ang truong Thian, Hyung at sinaktan pa ang aking lolo. Huwag kang mag-iisip na magkakaroon ka ng mapayapang buhay pagkatapos noon. Ang isang taong may ordinaryong dugo ay naghahangad rin na maging maliit na leader. Paano kayo makikipagkumpetensya? Si Bai Kang, Bidoong Kang, ay sumama ng dahil nagalit siya dahil naputol ang kamay ni Thian Thian. Ang kapatid ni Thian Vien Liu, na si Han Glut Truck, ay naghanda rin sa postura ng pag-atake. Dahil natakot si Qin Fiu mula noong nakaraan, medyo kinakabahan pa rin siya ngayon. Sa tingin ninyo, makakalaban ninyo ako kapag nagtipon kayong 4. Tila mayroong bagay na sumusuporta sa inyo.
Una, nagtitiwala sa sarili si Huitzi. Huitzi, ng poison matong dahil habang nasa kantina, nilagyan niya ng lason ang ni Thian Pham. Kahit gaano ka kaduda-duda, hinding-hindi mo maiisip na lihim kang lalagyan ng thok, ng lason sa kantina, tama? Hindi ko alam kung kaya mong pigilan ang lason mula sa labas na pumasok sa iyong katawan sa pamamagitan ng katawan na nagpoprotekta sa o hindi. Pero paano mo pipigilan ang lason na ininom mo at kumalat sa iyong buong katawan? Dahil sa Sen, Tan daw si Kong, hindi mo mailalabas ang iyong panloob na lakas sa loob ng 3 oras. Totoo nga na balak nitong gumawa ng mga trick, para hindi na kailangang makipaglaban si Thian Pham. Malapit mo nang makita ang iyong mga tauhan sa infirmary. Huwag mong isipin na mabubuhay ka nang hindi umaalis dito. Pagkarinig sa mga salitang ito, sumimangot ang kanyang mukha. Sa kanyang isip, naintindihan niya na sigurado akong nagplano ng mga trick, ang Huyen Matong Chu. Kung sasalakay si walang silbi na si Muffing Huyet, mapapagod ako. Pagkatapos, hindi na siya gumamit ng higit na oras. Wala akong oras. Tapusin na natin ito ng mabilis. Galit na sumugod at itinaas ang kanyang espada si Huitzi. Huitzi! Bastardo ka. Ngayong, mayabang ka pa rin? Pinutol mo ang kamay ng aking ate, kaya puputulin ko ang iyong 2 kamay. Nagbanggaan ang 2 espada at sumigaw ang isang tunog. Naputol sa 2 ang espada ni Han Glutro. Humingi ng bahagyang tawad si Thian Pham sa kanang kamay ng kalaban. Sa pagkakataong ito, kumilos siya ng decisive. Sinabi ko na sayo na wala akong oras ngayon. Tapos sumigaw rin ang batang lalaki ng masaklap. May sakit na kailangan niyang dalhin sa bahay. Hindi ko alam kung nagawa pang tahiin. Natakot si Gike Tritsi, batch tried ko, nang makita ang yili sa kamay ni Thian Pham. Malinaw na nakita ko na nilamon niya ang 8 sa kantin, tama? Pagkarinig, nagtanong siya at humingi ng pahintulot sa iyong ibig sabihin, ito ba? Humigpit ang kanyang kamao tapos binuhos ang ilang patak ng matinding lason. Unti-unti itong bumagsak sa katawan ni Han Rutro. Nalilito at natakot si Huitzi. Sa tingin mo kaya kang saktan ng mga trick na ito? Bumalik sa time sa kantin. Sinuri ng nano ang mga sangkap sa pagkain. Kinailangan ding subukan ni Thian Pham para malaman. Alam niya agad na mayroong nakalalasong sangkap na nagpapababa ng enerhiya ng kanyang katawan. Kung nagpakita ako ng pagdududa, hindi malalaman ang taong naglalayon. Nano, kaya mo bang paghiwalayin ang mga mapanganib na sangkap para hindi ito pumasok sa katawan ko? Nagmukhang itim ang mukha ni ko dahil ang laso na ginamit niya ay nakakatakot. Hindi niya maintindihan kung paano na ilalabas ng mabilis ng katawan ni Thian Pham ang lason. Sige na, hindi ko na patatagalin. Magulo lang ang maraming mahahalagang bagay. Nawala ang animation niya na nagpatakot sa 3 natitirang tao. Ang susunod na kakain ng atake ay posibleng ang Huitzi ng Dao Matong. Tinamaan siya ng malakas sa likod. Nakasakit rin ang kapangyarihang ito at tumama sa dandayan. Lumipad ang kanyang malaking katawan sa harapan, nakabaon ang kanyang ulo sa lupa. Nagsisi na si Qin Fiu dahil nakinig siya sa matatamis na salita ng panghihikayat ng ibang sect. Ang sugat sa kanyang dibdib ay hindi pa rin gumagaling. Hindi kaya pupunta na naman ako sa infirmary. Iba talaga ang aksyon ni Thian Pham sa pagkakataong ito. Nilapitan niya mismo si Bei Duong Kang. Hindi pinansin ang pagsusumamo ni Githe si batch ko tried. Sinipa niya ng diretso ang mukha para tumindi ang pangingilabot. Tapos nag-enjoy na sina Thian Huthayan. Hindi alam ng 2 natitirang tao kung anong gagawin. Tapos sa taong ito, oras na rin ninyo. Ngayon ay nagsisimula ng mag-alala si Qin Fiu ng sobra. Sa kanyang isip, naintindihan niya na uwi siya sa bahay ngayong gabi sa pamamagitan ng stretcher. Nababaliw ka na ba na hindi ka natatakot sa 6 na dakilang Qian Phi sekta? Ngumiti lang ng bahagya si Thian Pham. Sino ang dapat matakot? Ginawa niya na mangyaring mahila ang ili sa lugar kung saan naroroon si Han Glutro. Pagkatapos, itinuro niya gamit ang kanyang kamay ng diretso sa direksyon ni Qin Fiu. Agad na sumugod ang bidis Shenlok, tulad ng mayroon itong isip ayon sa kalooban ng Panginoon.
Sumaksak ang Kiam Ile, Kiam Kai, sa gitna ng dibdib ni Hoitsize, ng Kiam Matong. Tapos hindi na niya naipagtapat ang kanyang huling hiling. Kung natakot ako sa 6 na Fai, hindi na sana ako nag-umpisa. Ang kanyang mga tauhan, sa ngayon, ay natapos na sa problema kay si Tirafin, Kausi Tranfayan. Nag-aalala ang lahat, pero natagpuan rin nila ang pangunahing karakter na bumabalik. Mabilis na nagtipon ang lahat sa isang lugar. Nakahinga ng maluwag si Iseth-ku, Van Kue, dahil ligtas ang taong mahal niya. Inatake ba kayo ng mga tauhan ni Fan Mien? Natigilan si Tidan si Kovuong Kat. Hindi niya maintindihan kung paano nalaman ng Laodae ang tungkol doon. Ang reverse, na eksena sa harapan ng silid ng pagsasanay, si Ki Di Rafin, Kaus Tranfayan, ay gumagawa ng ilang psikolohikal na galaw para akitin ang 6 na espada, na sumali sa ilalim ng maliit na pinuno ng Falk Matong, pero ang resulta ay hindi rin nalampasan ang inaasahan. Pinalitan ni Gian, Hubong, ang mga salita na tinatanggihan ang lahat at nagpaalala na hindi sila dapat makipag-usap ng hindi magalang sa Gonjo, na umaakyat bilang isang elder. Malakas rin pala ang loob mo. Mahina ka lang na nagmula sa isang hindi kilalang pangalan. Kung gayon, gusto mo bang makipaglaban sa akin na mahina? Totoo nga, nagalit ang taong iyon at gusto niyang sumugod. Pero pinigilan siya ng pinsan ni Fan Mien. Tiniyak ni Tidan si Kovuong Kat, sa panahong iyon na siya ay si Pito Kong Bifi, Pito Dizi Young Master. Sa pagsasalita mo ay parabang napakaganda niya, hindi hamak na mas gusto ko pa siyang saktan. Sa pangkalahatan, isipin mo na iyon ng mabuti at bigyan ng espesyal na trato na hindi makakasakit. Sana makatulong ito.